So mga par, isang hindi magandang balita nga po para sa ating pambato na si General Casimero dahil sa article po na nilabas ng vaccinesin.com. Napag-usapan dito mga idol ang posibleng higpitan ng policy ng weigh-in dahil nga madalas nag-overweight ang mga boxer ngayon kung saan huli nga sa nangyari mga idol. Itong si Gustavo Limo sa naging laban nito kontra kay Keishan Davis na halos mahigit 3 kilos o 6 pounds. Ang over nito sa weight limit ng lightweight na 135 pounds. At isa nga sa mga pinopropose mga idol na mas tindihan pa ang parusa sa mga boxer na overweight sa ganito kalaking timbang. At masasabi natin mga idol na isang bad news ito para kay Casimero. Alam nyo na mga idol kung bakit. Dahil mahilig si Alas mag-overweight sa timbangan. Ang mas matindi dito ang kanyang huling laban kontra kay Saul Sanchez. Mahigit 2 pounds ang kanyang sinobra. Well, isa nga sa mga parusa na ipapataw sa mga boxer kapag nag-overweight sa timbangan ay ang manikat sa kikitain ng isang boxer. Kumbaga mga idol, tataasan ng multa. Hindi naman sinabi mga idol kung ilang porsyento ang ibabawas sa fighter kapag nag-overweight. Pero kung pagbabasihan natin mga idol ang pay cut sa overweight na 25%, mag-assume na lang tayo mga idol na abot sa 50% ang itatapya sa'yo sa original mo na kita. Ibig sabihin nito mga idol, kung nag-average kasi meron ng kita sa bawat laban ng 125,000 US dollars, magiging 62,000 mahigit na lamang ang may ibubulsa nito sa bakbakan. Babawasan pa yan mga idol ng trainer at iba pang gastos. Kung saan bukod sa pay cut mga idol, malaki din ang tsansa na gayahin lahat ng mga boxing commission ang estilo ng GBC o Japan Boxing Commission na magpapataw sila ng mahabang ban sa boxer na mag-overweight ng sobra-sobra sa timbangan. Kaya kailangan talaga mga idol magsipag ni Cuadro Alas sa training at ma-maintain nito ang kanyang timbang dahil baka sa sunod na overweight nito mga idol, mabigat na parusa ang kanyang tatanggapin. At para sa atin mga boss, tama naman ang ganitong parusa para at least madagdagan ng safety ang dalawang boxer. Okay lang sana mga idol kung basketball ito, nabula ang laruan. Kaso boxing ito mga boss, sports talaga ito ng basagan ng muka sa ibabaw ng boxing ring. Samantala speaking sa safety mga idol, 3 araw bago mangyari ang laban ni Mike Tyson kalaban si Jake Paul, maraming mga kilalang personalidad mga idol sa boxing sports. Ang natatakot sa mangyayari kay Mike Tyson na isang 58 anyos, lalabanan ng halos kalahati sa kanyang edad na si Jake Paul. Posible daw kasi mga idol mauwi sa disgrasya si Mike Tyson sakali makahirit ng isang solidong suntok si Jake Paul. Ayon pa nga kay Oscar De La Hoya, humahanga daw siya sa pinapakita ngayon ni Mike Tyson sa kanyang training camp. Delikado din daw makatama si Mike Tyson, baka matulog din daw si Jake Paul. Pero ang problema mga idol kung paano si Jake Paul daw makatama. Masisiguro ba daw natin na sakaling matulog si Mike Tyson sa ring, pagising niya magiging okay ba siya? Dahil sa edad nito mga idol, na 2 taon na lang senior citizen na si Mike Tyson. Ang takot ni Golden Boy mga idol sa bakbakan ni Jake Paul at Mike Tyson, pareho talaga ito sa takot ni Bob Arum dati nang nilabanan ni Manny Pacquiao si Keith Thurman noong 2019 kung saan 40 anyos na si Pacman. Kinalaban pa nito ang tunay na bugiman sa 147 pounds. Naaniyan ni Bob Arum mga idol, posible daw ika-paralyze ni Pacman ang paglaban nito kay Keith Thurman. Pero siniguro naman ni Boss Manny na hindi nangyari ang ganung bagay at salip si Thurman pa ang kanyang dinurog sa bakbakan. Kaya abangan natin mga idol kung kaya bagayahin ni Mike Tyson si Pacman sa laban nito kay Jake Paul.